tips na mabibigay ko is sa mga taong walang karanasan about it. Dapat sabihin ninyo sa isang taong may anxiety na, well, hindi ko alam kung ano yung mga nararamdaman mo ngayon, emotional man yan or physical man yan. But, yung ma-offer ko lang sa'yo is, I am here, here, present. And I will try to understand everything. And I'm here to hold your hands. And if you are not, if you don't want to open up about it, what is in your mind and what you feel, I don't force you, but I'm still here. I'm still here no matter what, something like that. And also, dapat mo ring ipakita sa kanya na you are very supporting. You support them, and hindi ikaw yung taong magiging judgment ka based sa kanilang mga nararamdaman, or sasabihin mo na, nag-iinarte ka lang, because that's the term nag-iinarte, or term na kasi kailangan mo ng attention. No, it's not like really what you think, kasi iba yung iniisip ng taong may anxiety disorder or panic disorder, because I was also in that to mental health problem, and it's not really easy. It is not really totally easy. That's why ako kasi, I am introvert, and I always want to keep it myself. And it's because of my husband, the help of my husband. He really, kumbaga, binigyan niya ako ng, pagbubukas ng pintuan na maging open sa lahat ng bagay, kasi sabi niya sa akin, hindi ko nababasa kung ano yung nasa isip mo, hindi ko nababasa yung mga nararamdaman mo, hindi ko na-feel kung ano yung mga nararamdaman mo. So kailangan mo talagang i-open up, at yung taong iyon na yung i-open up mo yung mga nararamdaman mo, kapag wala siyang never siyang nakaranas ng mental health problem, hindi ka talaga maiintindihan. Or yung itong taong ito, wala siyang knowledge about what is mental health, hindi ka talaga matutulungan, guys. Kailangan mo talagang, wag mo na lang ranasin, but may pamilya kang may kondisyon na ganito gaya sa akin, you have to learn that. Dapat mo yang pag-aralan, dapat mo yang manaliksik ka, magmuka. At sa YouTube makikita mo lahat, may mga psychiatrist na nagbibigay sila ng advice, nagbibigay sila ng lesson kung papaano, how you react with people that suffering with mental disorder. So, yes, dapat maging tayo sa mga nararamdaman, makinig tayo, gamitin natin yung ating tainga, at maging tayo, kumbaga maging sincere tayo sa mga feelings or sa mga sa mga nararamdaman natin, or yung mga lumalabas sa ating mga bibig. Pag never pa talaga kayo naka-experience ng mental health problem, or naka-experience kayo, hindi ninyo mahahalin tulad yung experience ninyo sa ibang tao. Like what I always, this video, hindi ko sinasabi na ganito yung gawin ninyo. No. This video is to give you a motivation na kung kaya ko, kung nakasurvive ako, at kung na-overcome ko yung aking anxiety or yung aking panic disorder, alam kong ma-overcome mo rin yan in a right time. Huwag kang magmamadali. Step by step, yun ang pinaka-importante, na dapat mo rin tanggapin yung pagkakaroon ng ganitong mental health is hindi siya punishing from God. Hindi siya kasi you are makasalanan ka or hindi ka pala simba. No, it's not like that. Kung ano yung nararamdaman natin, it is a nature. It is part of our growing up, of our being, being part sa society. Kung ano yung nararanasan ng mundo ngayon is nararanasan din natin. And it's because the way we interpret with it, it is
kumbaga different yung interpretasyon natin sa ating sarili, at that's why we are confused kung ano yung mga nararamdaman natin. And I know acceptance, it is really very difficult to attach that to our daily, in our daily life. So kailangan talaga pag-aralan ng maigi talaga, na masusing pag-aaral. And number 3 is kailangan mo ring maging matatag, especially sa emotional. Kasi kapag nagsusuporta ka ng sa isang pamilya mo na may mental health problem, it's also affect your emotional. And like what I always said, it's because my husband, he also had it. He also had a panic disorder. So hindi ko masasabi na he's also strong, kasi you know what guys, alam ko pag nagsasuffer yung asawa ko, kasi through body language. And of course, kasi we're almost 16 years married. So I know already the body language, the sign of it. So pag may something talaga sa kanya, I really ask. That's what I said. The second one is you have to ask. Magtanong ka kung ano yung nararamdaman ng partner mo, emotional yan or physical man yan, or kahit hindi mo man masuportahan siya, but at least you are there, willing to listen, willing to help, or willing to help you, to help you in other way. And of course, kailangan talaga maging matatag din yung mental health mo. Matatag yung pundasyon ng mental health mo. Kasi pag hindi matatag yung mental health mo, kukulaps ka rin. So hindi maganda. Kailangan ka rin maging matatag ka. And I know, especially sa mental health, ang hirap niya guys, ang hirap niya. Nung nagpa-process pa lang ako ng aking healing talaga, sobrang hirap niya, especially kung nakakita ako ng mga ng news about may mga taong namamatay, may mga taong yung war, especially of that. And I don't like it. I don't want to see those kind of news, especially sa TV, especially that you are processing your healing, sa yung depression mo. So every time I was really irritating nung time na yun. And of course, when I go to sleep, I bring it, and of course, I wake up in the middle of the night again, and I have palpitation, sweating, trembling, intrusive thoughts, and then this kind of feelings that yung overwhelming ka, and then dito napapasok na yung para kang aatakihin ka yata sa puso, na parang hindi ka makahinga, na nasusuffocating ka, na gusto mong masuka, na hindi mo maintindihan, gusto mong tumakbo pero hindi mo magawa-gawa, gusto mong sumigaw pero yung isip mo lang yung sumisigaw, sa loob-loob mo lang. And then kumbaga na gusto mong mamatay pero takot kang mamatay. So it was so really confused and irritating, and yung irritable ka talaga na hindi mo maintindihan, at pag tumatawag ako sa mother-in-law ko, kasi yung asawa ko wala siya dito, he always work at night, and then every time na tumatawag ako sa mother-in-law ko, and sabi niya talaga sa akin every time na inaatake talaga ako, sasabihin niya na wag mong isipin yun kasi nag-iisip ka, kasi ganito, ganyan. So, imbis na makakatulong ka, no, that's why what I said to you, to my first na wag kang magbibigay ng advice talaga, no? Wag mong sasabihin sa isang tao na kasi iniisip mo yan, kasi ganyan, ikaw mismo yung naggagawa. Yes, that's true. But, hindi mo yan pinili. Yan ay kusang pumapasok sa'yo na hindi mo naman yan iniimbitahan na you are okay, and then suddenly parang hangin siya guys, na umano sa'yo, dumaan, tapos suddenly that's happen. Hindi mo yan pinili. So my time talaga na I always feel guilty, I feel ashamed kung tatawagin ko ba yung mother-in-law ko or not. Minsan hindi ko siya tinatawagan, I just dealing it with myself, and nasa corner lang ako, umiiyak, I'm scared, and iniisip ko papaano kaya yung anak ko, something like that. Maraming gumugulo talaga sa isip ko nung time na yon, yung aking processing. But I can say guys,
yung healing ko talaga, it is really, it helps a lot. Psychiatrist, it really helps a lot. And yung yung tawag nito, yung medication, guys, it really helps to me. It is, depende lang talaga, guys, kung anong, yung sitwasyon ng ng depression mo, yung sitwasyon ng anxious mo. Kasi kung anxious yan, no need siyang mag-take ng medication. But, CBT, yung Cognitive Behavioral Therapy, it's allowed. Kasi therapy, they give you some knowledge kung papaano mo siya i-overcome or itatakol or papaano ka magre-react sa mga nararamdaman mo, yung mga feelings mo or yung mga iniisip mo. Pero pag napasok ka na sa isang anxiety disorder o yung panic disorder, yun. Kasi pag hindi mo yun matreat, papasok yun sa depression. At yung depression na yun, yan ang pinaka mahirap na kalaban talaga, yung depression. Kasi it takes time, guys. It takes time na yung iba kumbaga hindi nagwo-work sa kanila yung medication agad-agad. Hindi nagwo-work agad-agad kasi kumbaga nakaano na kasi sa kanila kumbaga nakakapit na, like may panic disorder talaga is nakakapit na siya, plus nakapasok ako sa depression and suicide thoughts. So nagtagal talaga yung aking medication. Yung iba sabi nila it's because yung kanila kasi is anxiety disorder. So depende kasi, guys, pag hindi pa siya napasok sa depression, yun ang nakaka-alarm pag nakapasok ka na ng depression. And I know sa process ng mga medication and psychiatrist, maraming mga taong against with that. Maraming mga tao na sasabihin na wag kang yung hindi mo dapat hayaan yung sarili mo na maging saklay mo yung gamot. Pero the truth, guys, hindi naman yun kumbaga saklay yung gamot. Yung gamot kasi at psychiatrist is yan yung number one tool na kumbaga makalabas tayo sa depression, makalabas tayo sa ating mga nararamdaman. Kumbaga pababain, tapos maibalik ka sa unti-unti. Kasi pag without any medication or without any like advice or psychiatrist, hindi ka mag-heal. Like, for example, kung nagkaroon ka ng accident, tapos naoperahan ka, hindi ka makakabalik agad-agad without any rehabilitation. Yung rehabilitation is like, yung balik uli yung mga katawan mo. Like, for example, ilang years ka na, kumbaga, na coma. Tapos, let's say, nagising ka sa coma. So, lahat ng mga parte ng katawan mo, it is really weak. Kumbaga mahina kasi matagal kang nakahiga. So, you need a rehabilitation. Hindi rehabilitation na ipupunta ka sa isang psychiatrist hospital. No, guys. Yung rehabilitation is dapat ibalik muli yung yung dating ginagawa mo, like you start walking, yung iba naman they start talking kasi of course yung muscle ng kanilang mukha, yung kanilang pagsasalita. So, kailangan mo talagang balikin lahat. Kailangan mong mag-rehabilitation. The same also in a mental health, sa depression. Yung medication, hindi yan saklay, guys. Hindi mo yan magagawang saklay. Kasi, ang medication, yan ang proseso. Yan ang first step na dapat mong gawin. And then, the second step is yung psychiatrist. And the third step is ikaw mismo ang dapat tumulong ka rin sa sarili mo. Tulungan mo yung sarili mo. Wag mong iintindihin yung mga taong nagsasabi na wag kang mag-medication kasi nakaka-addict yan. Well, lahat ng mga medication nakaka-addict in a wrong way kung hindi mo susundin kung ano yung mga doktor na binibigay sa iyo ng instruction. And also, maging ka rin sa sarili mo. Obserbahan mo yung sarili mo, kung ano yung pagbabago, may mali ba, or ano ba yung mga, at hindi lang yung pasyente dapat ang may knowledge about
medication. Dapat yung pamilya mo rin, alam nila, nandyan din sila. Kasi ako guys, yung medication ko, hindi na kailangan yung asawa ko na nandun sa psychiatrist. Kasi even siya, alam na niya, nagte-take din siya ng medication almost, I don't know how many years now. Kasi after, since 2000, I think 2002, nagkaroon kasi siya ng accident, car accident. And it is really, kumbaga, yung pinaka heavy na na car accident talaga. So, yung katawan, yung half ng kanyang katawan is as in talaga paralyzed. Tapos, syempre nagka-recover na siya, nagkaroon siya ng panic disorder. So, hindi na niya need na malaman lahat. And then, but on the time na nasa depression period ako. Kasi hindi ko alam na nasa depression na pala ako. But he see it na yung mga true body language ko. So he search it talaga na stress disorder. So nakita talaga niya lahat. So he was scared. So that's why he searched immediately psychiatrist. Kasi pumapasok na ako sa isang suicide thoughts. So I'm very thankful na yung asawa ko talaga, nag-ano talaga siya, kumbaga nag-effort talaga siya, and then, kumbaga nag-ano din siya ng knowledge about it, about what is depression, yung mga asawa nilang babae na papaano nila iintindihin, papaano mo. Kailangan mo talaga ng knowledge, guys. Lahat tayo kailangan natin ng knowledge. Even to take care our children, we also need a knowledge, Kasi wala naman yung manual. Also panganganak or pag-aasawa, walang manual, guys. So you have to search, dapat mag-study ka, alamin mo. So yun ang pinaka-importante. So yes, that is yung tatlong pamamaraan kung paano mo masusuportahan ang isang taong may anxiety or may panic disorder. So thank you so much, guys. I hope na nakatulong ito sa inyo, and thank you so much for always supporting my channel, at I really appreciate all your support and love, and yung mga taong nakaka-relate. So, thank you so much, guys. So, hindi kayo nag-iisa, guys. And I know makakayanan ninyo lahat ng mga problema. Makakayanan natin ang mga problemang dumarating sa ating buhay. Kasi, syempre, pagsubok lang ang pagsubok lang yan. And yung mga problemang dumadating sa atin, it is kind of like a teacher. They teach us kung ano yung mga nararanasan natin sa ating buhay. They teach us. It is a big teacher to us na binibigyan tayo ng aral sa ating buhay na buhay dito sa mundo hindi madali. Hindi yung ini-expect natin na it's so extravagant. It's like it's like a chocolate that it's always like sweet, May chocolate na mapait. Yung pure na chocolate is really mapait. I don't like it. And yes, disclaimer lang, guys, hindi po ako psychiatrist. Isa rin din akong pasyente na may anxiety and may panic disorder, and naka-recover din sa depression and suicide thoughts. So, thank you so much, everyone, for watching my videos. And I love making this video. Hindi siya madali, guys, especially kasi it's been a long time na yung procedure ko talaga because I delete all my video. And sabi ko sa sarili ko, kung alam ko lang napapasokin ko yung YouTube channel, dapat tinago ko yung mga video yun. So, anyway, thank you so much. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng inspirasyon. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng knowledge or awareness sa mga tao na kung if ever man na maka-encounter kayo or yung pamilya ninyo or yung asawa ninyo, kung sino man yung mga taong malapit sa'yo, sana suportahan ninyo sila at intindihin ninyo sila at maging mapanaliksik kayo, maging educated kayo about what is mental health. So anyway, guys, thank you so much and have a nice day.